Ang nakaraan. Inilabas ni Ghislaine ang kanyang mana. Balak niyang patayin ito sa lalong madaling panahon. Nanigas ang ekspresyon ni Rahamad, sa lakas na nararamdaman niya ngayon, alam niyang maging siya ay hindi garantisado ang panalo. Nang magbabanggaan na ang dalawa, umalangaw ang boses ni Julian. Umalis kayo sa daan. Sa isang salitang iyon, sina Gatrose at ang mga pari ay nagsiatras. Maging si Rahamad ay walang nagawa kundi bawiin ang kanyang lakas at umatras. Sa ilalim ng madilim na langit, sa wakas ay nagtagpo ang mga mata ng dalawang tao. Pagpapatuloy, si Ghislaine ang unang nagsalita, nakangiti ng masaya. Kumusta ka na? Paano kung tumakas ka na lang nang walang sinasabi? Well, pareho naman nating alam ang sitwasyon, kaya didiretso na ako sa punto. Matapos ang sandaling katahimikan, tumingin ng diretso si Ghislaine kay Julian gamit ang mga matang walang pakialam. Mamatay ka na lang dito para sa akin. Nanatiling tahimik si Julian. Sa halip, si Gatrose na nakatayo sa tabi niya ang sumigaw ng may galit. Lapastangan, paano mo nagawang magsalita ng ganyang kalokohan sa hari? Mahal na hari, ibigay niyo lang ang utos. Gagawin ko ang lahat sa abot ng aking makakaya upang parusahan ka agad. Ngunit nanatiling tahimik si Julian sa pagkakataong ito. Si Gatrose ang siyang nakaramdam ng kaiyahiya. Ibinaba niya ang kanyang ulo at pinagalitan ang sarili sa kanyang pagkakamali. Mapangahas para sa kanya ang humakbang pasulong bago pa makapagsalita ang hari. Ngunit ang kanyang puso ay nag-aalab pa rin sa galit. Duke ng Fenris Lapastangan, laging ganito. Sa tuwing lilito ang taong iyon, nagiging kakaiba ang kapaligiran. Ang mga kilos ng relihiyosong orden, na dapat ay sagrado at dakila, ay tila nagiging magaan at walang halaga sa kanyang harapan. Nararapat lamang siyang pagpira-piresuhin. Kapag wala na siya, saka lamang maibabalik ang dangal ng relihiyosong orden. Habang nagngangalit ang mga ngipin ni Gatrose, sa wakas ay nagsalita si Julian. Duke Fenris, huwag mo akong tawaging masyadong formal. Sa pagitan nating dalawa, iba si Julian kay Gatrose. Nanatili siyang matatag, nagpapatuloy sa kanyang mga salita. Anong nagdala sa iyo rito? Well, napunta ako rito para makita ka. At para tignan kung ano ang pinaggagawa mo. Mayroon akong ilang katanungan, maaari ba akong magtanong? Sige, ngumiti si Ghislaine sa hindi inaasahang madaling pahintulot. Gumagawa ka ng isang kakaibang dambana. Ano iyan? Isa itong dambana upang mag-ipon ng enerhiya. Para saan iyan? Marahil ay mahuhulaan mo na. Kung bakit kailangan ng ganoon karaming enerhiya. Ito rin ba ay para magpatawag ng isang mababang Diyos mula sa ibang mundo? Oo, tumanggo si Ghislaine at nagtanong ng isa pang katanungan. Muling nabuhay si Rahamad, ganoon din ba iyon? Oo, muli siyang nabuhay gamit ang ilan sa enerhiyang naipon hanggang ngayon. May kaugnayan ba rito ang pagkawala ng bitik? Ang lahat ng natitirang enerhiya ng mga Diyos na demonyo sa mundo ay naipon na rito, kaya natural na mawawala sila. Hindi na sila makakaabsorb pa ng karagdagang enerhiya. Sinagot ni Julian ang lahat ng tanong ng mahinahon, nang walang itinatago o pag-aalinlangan. Naghalukip-kap si Ghislaine at ngumiti ng kakaiba. Ano, hindi ba't napakadali ng sagot na ito? Hindi ba masayang magtulakan at maghatakan? Saka lamang tiningnan ng diretsyo ni Julian ang mga mata ni Ghislaine. Ang kanyang tinig ay walang emosyon, na tila nagsasaad lamang ng isang simpleng katotohanan. Ang nag-uumapo na kapangyarihan ay hindi nangangailangan ng mga dahilan o kasinungalingan. Ano, kahit malaman mo pa, hindi mo rin naman ito mapipigilan. Pansamantalang nawala ng kibo si Ghislaine sa mapagmataas na deklarasyong iyon. Kung narinig ko ang mga salitang iyon sa aking nakaraang buhay, iisipin kong kapanipaniwala ang mga ito. Ganoon kalakas si Julian noon. Ngunit ngayon, matapos siyang makita 1,000 taon na ang nakalilipas, hindi ako masyadong makapag-adjust. Ang Julian na kilala ko kasama si Ghislaine ay isang napakabait at banayad na kaibigan. Haha, talaga bang ganoon ka kumpiyansa? Hindi ako kumpiyansa, sinasabi ko lang ang katotohanan. Hinayaan ni Ghislaine na nakasabit si Gramdir. Pagkatapos ay dahan-dahan niyang nirepaso ang kanyang paligid. Hindi ito magiging madali. Kung ibibigay niya ang lahat, magiging isang matinding labanan ito. Ngunit mangyayari lamang iyon kung lalabanan niya si Julian ng harapan. Sina Rahamad at Gatrose ay mabibigat na kalaban. Mayroon pang hindi mabilang na matataas na pari sa itaas nila.
Kahit ang pagharap kay Julian ng mag-isa ay hindi garantiya ng tagumpay, ngunit kung sabay-sabay silang sisilakay, maging siya ay mapipilitang ibaon ang kanyang mga buto rito. Gaya ng inaasahan, dapat na ba akong tumakas? Habang pinag-iisipan ito ni Ghislaine, nagsalita si Julian ng mga salitang sumalungat sa inaasahan ng lahat. Duke Fenris, palalayain kita ngayon. Ang mga salitang iyon ay hindi lamang si Ghislaine ang nagulat. Lahat ng nasa paligid nila ay nanlaki ang mga mata. Si Gatrose, lalo na, ay nanginag. Nagpatuloy si Julian, ganap na walang pakialam sa kanilang mga reaksyon. Ang pagpatay sa iyo rito ay masyadong mababaw. Kung ang huling labanan ng sangkatauhan ay matatapos ng walang kabuluhan, hindi ba't ang puso ko, na naghintay ng 1,000 taon, ay makakaramdam ng labis na kawalan? Ano, ikaw ay, kaya palalayain kita. Babantayin ko ang huling dambana rito, kaya pumarito ka at salakayin ako sa oras na handa ka na. Ngunit mas mabuting magmadali ka. Magtatayo pa kami ng mas maraming dambana upang mas mabilis na makapag-ipon ng enerhiya. Kahit sirain mo pa ang ibang mga dambana, mapapabagal lamang nito ng kaunti ang mga bagay-bagay. Hanggat nananatili ang dambanang ito, sa kalaunan ay makukumpleto ang bitik at isang mababang Diyos mula sa ibang mundo ang lilito. At pagkatapos ay tapos na ang lahat. Ang tadhana ng sangkatauhan ay nakasalalay sa kung sino sa atin ang mas mabilis na makakatapos ng gawain. Sa takbong ito, ang huling labanan ay magiging lubhang kasiya siya. Nakaramdam si Ghislaine ng hindi maipaliwanag na pagkabalisa sa mga salita ni Julian. Siya ang sintro ng Human Union, ang pinakamalakas sa Allied Forces. Siya ang dapat unang maalis sa dakilang layunin ng Salvation Church. Kahit na ito ay isang karera laban sa oras, binibigyan niya siya ng pagkakataon. At napakatapat niya tungkol sa buong sitwasyon. Dahil mas kilala niya si Julian kaysa sa kahit sino, masasabi ni Ghislaine na malinaw na hindi ito isang normal na paghuhusga. Hindi kaya ikaw ay, si Julian ay hindi tipong makikipagdigma para sa kasiyahan. Ang tanging layunin niya ay iligtas si Deneb. Sa pakiramdam na ito ng pagkakalayo, tila naintindihan ni Ghislaine ang mga intensyon ni Julian. Kaya nagsalita siya ng tapat. Hindi ka ba mamatay na lang dito para sa akin? Si Astrid ay gumawa ng isang mahika na makapagliligtas sa iyong kaluluwa. Kabisado ko na ito, kaya may iligtas ko rin ang sa iyo. Ang layunin mo ay iligtas si Deneb, di ba? Siguradong ililigtas ko siya, hindi mo ba iniisip na makatuwirang alok yun? Hindi ka na maaaring muling pumasok sa Demon Realm. Kaya wala kang pagpipilian kundi sirain ang mundo. Ngunit iba ako, makakahanap ako ng paraan. Si Julian, na kanina patahimik, ay tumugon sa mga salitang iyon. Makakahanap ka ng paraan. Ang kanyang tingin ay lumubog ng malamig. Kahit na posible iyon, kung ililigtas mo si Deneb, ang selyo ng Demon Realm ay mababasag. Ikaw ba, bilang isang tao, ay talagang ilalagay sa panganib ang mundo? Magtiwala ka sa akin. Kahit mabasag muli ang selyo, siguradong ililigtas ko si Deneb. Sumisikip, binunot ni Julian ang kanyang espada. Pagkatapos ay itinutok niya ito sa lalamunan ni Ghislaine. Hindi na ako nagtitiwala sa kahit na sino. Makinig ka, kung tatanggihan mo ang alok ko, mamatay ka rito. Kaya lumayas ka rito. Kumukulo ang nakamamatay na hangarin sa mga mata ni Julian. Nang makita niya ang gumagalaw na kadiliman, na-realize ni Ghislaine na hindi ito mga hangkag na salita. Nag-test si Ghislaine at dahan daw ang umatras. Ang ekspresyon ni Julian ay katulad ng sa isang taong nagpipigil ng galit na malapit ng sumabog. Ito ay, sa balentunan ng sitwasyon, sabay na nais ni Julian na pakawalan si Ghislaine at patayin siya sa mismong sandaling iyon, gaya ng paglaban ni Erhard sa enerhiya ng demonyo gamit ang kanyang banal na kapangyarihan 1,000 taon na ang nakalilipas. Hindi niya masabi ng eksakto kung bakit siya pinapakawalan. Ngunit alam niyang hindi siya dapat lumaban dito, sa oras na ito. Habang umaatras, nagtanong si Ghislaine ng huling katanungan. Gaano na lang ba ang natitirang oras bago bumukas ang tarangkahan? Malalaman mo rin pagdating ng takdang panahon. Sige, kung yan ang gusto mo, itatrato kita ng tama. Siguradong pagsisisihan mo ang pagpapakawala sa akin ngayon. Pero hindi ako pwedeng umalis na lang basta. Ang katawan ni Ghislaine ay sumabog at kumilos patungo kay Gatrose. Sa isang saglit, ang distansya sa pagitan nila ay naglaho.
Hindi nakapag-react ng maayos si Gatrose. Bago pa makakilos si Rahamod, isang kislap ng liwanag ang lumitaw. Grass! Hiniwa ng espada ni Ghislaine ang palso ni Gatrose. Inoom. Inabot ni Gatrose ang kanyang bakanteng kamay na may galit na ekspresyon. Ngunit nakaurong na si Ghislaine, habang sinusungkit ang pulse heiress mula sa sahig. Umusok ang itim na usok mula sa naputol na palso ni Gatrose. Nakalimutan niya ang sakit at sinugod si Ghislaine. Sa isang malakas na pagbangga, ang katawan ni Gatrose ay tumalsik pa atras. Bago niya pa malaman, isang butas na ang nalikha sa kanyang dibdib. Hinawakan ni Gatrose ang kanyang dibdib at pasuray-suray na tumayo. Sa orihinal, ang leeg ang pakay ni Ghislaine. Ngunit nang gamitin ni Gatrose ang lahat ng kanyang lakas upang protektahan ang kanyang leeg, agad niyang binago ang kanyang target at tinarakan ang kanyang dibdib. Ang lalaking ito ay hindi basta-basta. Anyway, kukunin ko na ito. Hindi ito bagay sa iyo. Sa pagsambit niyon, mabilis na lumayo si Ghislaine. Kasabay nito, sumulyap siya kay Erhard. Nakangiti ka ba? Nakangiti si Erhard. Tila masaya siya, tila naaliw siya, at tila may inaasahan siya. Ang ngiting iyon ay nakakairita. Ang may akda ay tila walang pakialam sa sitwasyon. Ang taong iyon, may malinaw na layunin si Julian. Gayon din ang mga naniniwala sa Salvation Church, kabilang si Gatrose. Ngunit iba si Erhard. Walang pahiwatig ng kanyang mga motibasyon, o ng kanyang mga ninanais. Mukhang iba na siya kaysa noong 1,000 taon na ang nakalilipas, noong nilinis niya ang mundo bilang isang kalaban. Marahil iyon ang dahilan kung bakit tila mas mapanganib siya kaysa sa kahit sino pa. Ano ba talaga ang dahilan kung bakit siya nabuhay hanggang sa araw na ito? Walang paraan para malaman sa ngayon. Hindi sasabihin ng masamang lalaking iyon. Itinigil ni Ghislaine ang pag-iisip at nag-focus lamang sa pag-iwas sa sitwasyon. Sa oras na medyo nakalayo na siya, si Dark, na kanina patahimik, ay biglang sumigaw ng malakas. Julian, ikaw, naging masyado kang mayabang mula noong huli kitang makita. Ibabalik ko ang disiplina mo sa lalong madaling panahon, kaya maghintay ka lang. At dahil doon, naglaho si Ghislaine. Ang mga pari sa paligid ni Julian ay napaatras. Sabik na habulin siya, ngunit lahat sila ay nakatutok sa reaksyon ni Julian, kaya hindi sila makagalaw. Hindi man lang natinag si Julian nang salakayin ni Ghislaine si Gatrose. Tila wala siyang pakialam. Ang katahimikang iyon ay nakakalito lamang sa mga pari. Habang nag-aalinlangan ang lahat, lumingon si Julian. Pagkatapos, tila walang nangyari, naglakad siya patungo sa palasyo. Naibigay na niya ang lahat ng kinakailangang instruksyon. Wala na siyang dapat pang alalahanin sa ngayon. Habang naglalakad, naalala ni Julian ang sinabi ni Ghislaine. Pakiusap mamatay ka na, hindi niya magagawa iyon. Upang iligtas si Deneb, kailangan niyang sirain ang mundo. Iyon na lamang ang natitira niyang layunin. At kahit naisin man niyang mamatay, hinding-hindi niya yun magagawa. Ang mga kaisipan ng demonyo na lumamon sa kanyang kaluluwa ay hinding-hindi papayag. Si Julian ay isang nilalang na hindi maaaring mamatay sa sarili niyang kamay o sa kamay ng iba. Hindi, ang mismong konsepto ng kamatayan ay walang kahulugan para sa kanya. Maliban na lamang kung ang kanyang kaluluwa ay ganap na masisira, ang enerhiya ng demonyo na natitira sa mundo ay hihilahin siyang muli rito. Kaya, ang tanging landas na natitira para sa kaluluwa ni Julian ay ang mamuhay sa walang hanggang impyerno. Dahan-daang lumapit si Earnhardt kay Julian habang bumabalik ito at nagsalita. Kumikilos ka ng medyo kakaiba. Wala akong intensyong sumalungat sa desisyon ng hari. Ngunit gaano ko man ito pag-isipan, sa tingin ko ay hindi ito isang magandang desisyon. Ang pagpatay sa Duke ng Fenris dito at ngayon sana ang pinakamahusay na opsyon. Kung nagsaanib puwersa ang lahat, maaari sana natin siyang napatay nang hindi siya nakakatakas. Ngunit bakit mo siya pinakawalan? Ipihit ni Julian ang kanyang ulo at tinitigan ng masama si Earnhardt. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik na ngayon sa dugo, puno ng nakamamatay na hangarin. Napangiti si Earnhardt nang makita ito. Sa tingin ko ay hindi pareho ang nararamdaman mo, pero kailangan ba talagang maging ganoon kaluwag? Ako hindi ko gustong sayangin ang 1,000 taon na paghihintay sa wala. Tiningnan ni Earnhardt si Julian gamit ang malalim na mga mata. Isa itong napakababaw na dahilan. Ngunit ngayong naging kalaban na siya,
ang masasamang kaisipan ng Diyos na demonyo ay hindi mapipigilan kahit na magpigil pa. Alam niya ito ng mabuti, dahil naranasan na niya ito mismo. Hindi ito usapin ng tibay ng pag-iisip. Dahil sa nadungisan ng kanyang kaluluwa, para na itong nakatadhana. Nagtataglay pa rin ba siya ng pusong tao? Imposible iyon. Ang pagkatao ni Julian ay matagal nang nadurog. Sa pagtingin pa lamang sa kanyang mga kilos ngayon ay sapat na. Ang pag-iwan sa duke ng Fenris ng mag-isa lalo na. Iyon ay lalong imposible. Hindi yun isang kapangyarihan na marunong kumilala. Kaya hindi niya maintindihan. Ang desisyon bang ito ay talagang sinang-ayunan ng mga kaisipan ng Diyos na demonyo, o may iba pang dahilan? Laro lang ba ito? Nais ng kaisipan ng Diyos na demonyo na sirain ang lahat sa mundong ito. Maaaring naging posible na saglit itong tiisin, upang magdulot ng mas matinding kawalan ng pag-asa sa kalaban. Ang problema ay sa duke ng Fenris mismo, hindi na kailangan iyon. Binaliwala ni Julian si Earnhardt at nagpatuloy sa paglalakad. Matagal na tinitigan ni Earnhardt ang likuran ni Julian. Isesh, magpatuloy ka at gawin mo ang anumang gusto mo. Manalo ka man o ang duke ng Fenris ang manalo, ang pangarap ko ay matutupad pa rin. Ang matagal na niyang pinapangarap ay nasa harap na ng kanyang mga mata. Mabilis na nilisan ni Ghislaine ang kabisera ng kaharian ng Talbasma. Saka lamang siya tumigil ng makalayo na ng sapat at bamulong, may kakaiba sa lalaking iyon. Sa pagkakaalam niya, ang malamon ng mga kaisipan ng kaaway ang siyang katapusan. Ang mga emosyon ng tao at iba pang aspeto ng pagkatao ay mawawala. Sa katunayan, ipinakita iyon ni Julian. Sa paghusga sa kanyang mga kilos, mahirap paniwalaang may natitira pa siyang pusong tao. Gayunpaman, pinalampas niya ang isang napakagandang pagkakataon. Siyempre, kumpiyansa siyang makakatakas siya kahit na sabay-sabay pa silang sumalakay, ngunit tiyak na kumpiyansa rin siyang kaya niya silang pigilan. Talaga bang hinahayaan mo lang silang makaalis? Para kay Julian, tila binibigyan niya sila ng pagkakataon. Isang pagkakataon na harapin sila ng harapan. Maaaring isa lamang itong ilusyon. Gayunpaman, ang kaisipang iyon ay patuloy na gumugulo sa kanya. Napakaraming paraan ni Julian upang mabilis at mapangahas na wasakin ang human union. Walang dahilan upang piliin ang masamang opsyon. Hindi ko alam. Mula sa pananaw ko, mas mabuti na ito, sabi ni Ghislaine habang nakatingin kay Dark. So, kumusta? Naging maayos ba ang lahat? Sabi ko naman sa iyo, hindi mo kailangang mag-alala. Pinaningkitan ni Dark ang kanyang mga mata. Panginoon, sa totoo lang, medyo kinabahan kayo, di ba? Oh, pinalampas kita. Kung nakipaglaban sila ng buong puso, ang pangunahing puwersa ng Salvation Cult ay magdurusa ng malubhang dagok. Kaya naman, praktikal itong isang pagpapabeya. Siyempre, ang tsansang mamatay si Ghislaine doon ay napakataas. Anuman ang mangyari, tila hindi nagsisinungaling si Julian. Walang dahilan upang tumanggi nang humiling siya ng isang malawakang pakikipaglaban. Ang problema, hindi pa tayo handa. Ang Salvation Cult ay patuloy na magpapalawak para sa mas marami pang sakripisyo. Ang Human Alliance ay kailangang dumpen sa laban sa kanila at sumulong. Ngunit sa kanilang kasalukuyang puwersa, magiging imposible ito. Kailangan nilang bumili ng hanggat maaari na maraming oras para sa pagdating ng mga puwersa ng alyansa. Dark, tila hindi gumagalaw si Julian ngayon, kaya sabihin mong maging mas agresibo sa kanilang mga operasyon. Bawasan natin ng kaunti ang kanilang puwersa. Masusunod, mabilis na kumilos si Ghislaine, isa-isang nililinis ang mga kuta ng Salvation Cult. Si Erinnes at ang Mobile Forces ay kumilos din ng may higit na katapangan kaysa noon. Ngunit hindi nila kayang hawakan ang malawak na frontline ng mag-isa. Ang mga base sa labas ay mas marami kaysa sa mga kinakaharap nila. Bago nila malayan, maging si Ghislaine ay nawalan na ng kibo, hindi makapagsalita. Wow, seryoso itong kakaiba. Kahit gaano ko pa ito bawasan, hindi ito nauubos. Sa pagsali pa lamang ni Julian sa labanan, ang digmaan ay nagsimulang magkaroon ng ibang katangian. Ang mga bitek ay patuloy na dumarami, kumakalat na parang tsunami. Parang nasasaksihan ang demonic realm ng 1,000 taon na ang nakalilipas. Noon, ang mga naga at lahat ng mga kaharian ay nagsanib puwersa upang bumuo ng isang linya ng depensa. Gayunpaman, ang labanan ay naging matindi sa loob ng mahigit 1 dekada.
Ngayon, hindi sila handa. Ang biglaang pagsiklab ng digmaan ay naging huli na para sila ay makatugon. Hindi, kahit pa nakabuo sila ng linya ng depensa, hindi ito matatapos ng madali. Sa huli, ang sitwasyong ito ay hindi matatapos maliban na lamang kung ang pinakamahalagang dambana ay nawasak. Phew, pagod na talaga ako. Tumingin si Ghislaine sa paligid ng may pagod na mga mata. Isa ito sa mga kuta ng Salvation Cult na winasak sa daan. Ang natira na lamang sa paligid ay ang mga guho. Si Ghislaine, nang mag-isa, ay winawasak ang mga kuta sa abot ng kanyang makakaya. Gayunpaman, ang bilang ng mga kaaway ay tila hindi nababawasan. Natural lamang iyon. Kailangan lang ng Salvation Church na kumalat sa lahat ng direksyon at pumatay ng mga tao. Hindi nila kailangan ng maraming pari. Kailangan lang nilang pamunuan ng isang malaking hukbo mula sa mga bitik. Ang mga lokal na hukbo na inatas ang pigilan. Sila ay karamihang talo o umaatres. Dahil dito, patuloy na nabubuo ang mga bakanting puwang sa depensa. Mga hanggal, sinabi ko na sa inyong mag-ipon ng lakas ng mabilis. Ang mga kalapit na kaharian na tumakas ay iniulat na sa wakas ay muling tinitipon ang kanilang mga puwersa. Ngunit habang ginagawa nila iyon, ang Salvation Church ay patuloy na nagpapalawak ng impluwensya nito. Ang kasalukuyang sitwasyon ay napakahirap kaya maging si Ghislaine, na lumampas na sa hangganan ng tao, ay nakaramdam ng pagod. Hindi ito pisikal na pagod, kundi mental na pagod. Isang tunog ng pagkulo itinaas ni Ghislaine ang kanyang ulo at tumingin sa langit. Ang langit, na puno ng kadiliman, ay ibang tanawin kaysa noon. Sa halip na ang kalmadong kadiliman na nanahan doon, tila ito ay namamaluktot at gumagalaw patungo sa kung saan. Sinundan ni Ghislaine ang daloy ng kadiliman. Gaya ng inaasahan, ang kadiliman ay dumadaloy sa direksyon ni Julian. Malamang na nilalayo nitong bigyang enerhiya ang dambana at ang bitik doon. Muling nirepaso ni Ghislaine ang buong langit. Ang kadiliman ay tila gumagalaw ng walang direksyon, ngunit napagtanto niya agad na may pattern ito. Bago nawasak ang dambana rito, ang kadiliman ay nagmumula sa puntong ito. Sa madaling salita, ang mga hibla ng kadilimang gumuguhit sa langit ay tila nagmumula sa mga dambana sa iba't ibang lugar. Habang mas maraming hibla ng kadiliman, mas malakas ang puwersang nakatutok sa gitna. Karera nga ba talaga ito laban sa oras? Habang mas maraming dambana ang winawasak ni Ghislaine, humihina ang puwersa patungo sa gitna. Sa kabilang banda, habang mas maraming dambana ang nadaragdag, mas lumalakas ang puwersang iyon. Ang problema ay ang balanse ay lalong tumatagilid pabor kay Julian. Ibig sabihin, mas mabilis na nakakalikha ng mga bago kaysa sa mga winawasak. Tila wala na talagang masyadong oras. Hindi lamang ito isang ritual upang ubusin ang buhay ng mga tao. Ang kanilang kamatayan ay nagsisilbi lamang na daluyan. Ang mga bitik at ang demonic energy na kumakalat sa buong mundo, isang paraan upang pagsamasamahin ang lahat. Upang maipa ng ganoon kalakas na kapangyarihan, ang antas na ito ng kabaliwan ay hindi maiiwasan. Kailangan nating kumilos ng mas mabilis. Ang bitik sa gitna ay lumaki na ng husto. Kung lalaki pa ito ng kaunti, ang isang mababang Diyos mula sa ibang mundo ay madaling makakalabas. Walang paraan na gagawin ng gayon kalaking paghahanda para lamang magpalabas ng isa. Hindi bababa sa ilan, marahil 12 inang. Kung mangyayari iyon, ang sangkatauhan ay mapapahamak. Gaano man kalakas sina Ghislaine at ang kanyang mga kaibigan, kung wala ang mga naga, hinding-hindi sila mapipigilan. Bukod pa rito, ang Salvation Church ay may maraming malalakas na mandirigma. Ang mga apostol na sina Rahamad at Gathros ang siyang makakapigil sa mga pangunahing puwersa ng Allied Forces. Kaya, kailangan nilang bumili ng oras sa anumang paraan. Og dapat na tayong kumilos. Muling hinanap ni Ghislaine ang mga kuta na itinayo ng Salvation Church. Winasak niya ang lahat ng kanyang nakita, nang walang iniiwang bakas. Pagkatapos, ang kadilimang dumadaloy sa paligid ng kuta ay kapansin-pansing hamina. Maliit lamang itong pagbabago, ngunit maging iyon ay mahalaga na ngayon. Habang patuloy siyang kumikilos ng walang pahinga, ang matagal nang hinihintay na balita ay sa wakas dumating. Panginoon, dumating na ang mga hukbo ng Fenris at Rotanya. Kasama nila si Parnil. Malamang ay natauhan na siya. Talaga, mabuti iyan.
Sabihin mo sa kanilang mabilis na magtatag ng linya ng depensa. Huwag kayong mag-alala, mabilis na kaming nagtatatag ng linya ng depensa. Ang direksyon kung saan matatagpuan ang hukbo ng Rotanya ay ganap ng naharangan ng Salvation Church. Si Parnell ang nangunguna, dinudulog ang mga ulo ng lahat ng mga pari ng Salvation Church. Nagpakilos ang Rotanya ng isang malaking hukbo na may mahigit 200,000 katao. At si Swalter mismo ang namumuno sa buong hukbo. Doon, ang lahat ng mga magagaling na wizard na banihag sa ilalim ng dahilan ng pagsasaliksik sa mga bitek ay dinala sa larangan ng digmaan. Si Alfoy rin ay pansamantalang pinatawad at sumali sa Magic Tower, habang si Claude, sa parehong hakbang, ay pinamunuan ng hukbo ng Fenris sa mga frontline. Ngunit hindi lamang iyon ang balita. Panginoon, dumating na rin si Amelia. Pero ang mga hukbo ng mga nakapaligid na kaharian na tumakas ay sumasalakay na. Bakit? Sandali, nanunood din ako. Iniulat ni Dark ang mga kilos ni Amelia sa real time. Sa pilitan niyang isinasama ang lahat at kinaladkad sila. Pinugutan pa niya ang ilan sa mga suwail na noble bilang halimbawa. Nagsisinungaling pa sila na binigyan daw sila ng awtoridad ng Panginoon. Ano ang gagawin natin? Napangiti si Ghislaine habang patuloy na dumarating ang mga balita. Dahil hindi siya makapunta mismo, hindi niya madala ang mga natatakot at nag-aalangang mga tropa. Ngunit si Amelia ang gumagawa nito para sa kanya. Isa talaga siyang kahangahangang babae sa paghawak ng mga bagay-bagay. Noong magkaaway pa sila, mas mapanganib siya sa kahit sino. Ngunit hindi siya matatawaran sa pagiging katuwang ngayong nasa panig na siya nila. Sabihin mo sa kanila na maaari nilang ituloy ang paggamit ng pangalan ko. At sabihin sa lahat ang tungkol sa pinag-usapan namin ni Julian. Kailangan nating maging handa para sa anumang hindi inaasahang pangyayari. Ngayon, maging ang kakayahan ni Ghislaine na magbigay ng individual na utos ay limitado na. Ang lalong humahabang frontline ay kailangang mapanatili. Dahil dito, ang mga individual na pagpapasya ng mga commander ay naging krusyal. Ipinasa ni Ghislaine ang lahat ng impormasyon na magsisilbing basehan para sa kanilang mga paghatol. Pagkatapos, ang bawat hukbo ay nagsimulang kumilos ng mas agresibo kaysa noon. Panginoon, ang mga puwersa ng Rotanya at Fenris ay mabilis na nagpapalawak ng kanilang mga linya ng depensa at sumusulong. Nakasira na sila ng ilang mga kuta. Maayos ang kanilang ginagawa. Panginoon, si Amelia medyo nagiging baliw na. Pinamumunuan niya ang buong natipon na puwersa at patuloy na sumusulong, nagdudulot ng kaguluhan. Baliw na ito. Masyado na tayong malalim. Ano ang dapat nating gawin? Maaaring maging mapanganib kung bigla tayong mapalibutan. Bahagyang lamambat ang ekspresyon ni Ghislaine. Sa tingin ko mas maayos ang ginagawa natin kaysa sa inaasahan ko. Sa pamamagitan lamang ng pag-ubos sa ilang kuta ng Salvation Church natin mapapabagal ang bilis ng pag-iipon ng kanilang enerhiya. Iyon ang dahilan kung bakit lahat ay kumukuha ng kaunti pang panganib kaysa sa orihinal na binalak. Ngunit si Amelia ay lumampas pa doon at naglunsad ng isang malawakang opens iba. Sa dami ng kanyang tropa, tila wala siyang kinatatakutan. Bamulong si Dark na may seryosong ekspresyon. Sa totoo lang, ang babaeng iyon baka kailangan lang niya ng thrill sa buhay. Sa katunayan, mula sa rebelyon hanggang sa digmaang sibil, isa siyang babae na laging naglalakad sa alambre, laging nasa bingit, upang makamit ang kanyang mga ambisyon. Para sa kanya, na nabuhay sa larangan ng digmaan, ang nakalipas na ilang taon ng kapayapaan ay maaaring nakakabagot. Si Ghislaine, na nag-iisip, ay umiling. Hindi siya ganoon ka-simple. Inisip lang niya na kailangan ito. Hindi ba't nakakatulong naman talaga iyon? Si Ghislaine mismo ay walang pakundangan na lumulusob ng malalim sa teritoryo ng kaaway, winuwasak ang kanilang mga kuta. Kailangan niyang maubos kahit isa pa. Nabalitaan na ni Amelia ang lahat ng balita, kaya malinaw na sadyang ganoon ang kanyang pagkilos. Anuman ang mangyari, salamat sa pagsisikap ng iba, nagawa niyang bumili ng kaunti pang oras. Gayunpaman, hindi pa rin panatag si Ghislaine. Mas lumalayo pa sila ngayon. Wala nang natitirang estratehiya ang Salvation Church. Abala sila sa pagkalat na parang mga mailap na hayop, naghahanap ng biktima sa anumang pagkakataon. Pinapatay nila ang mga tao at nagtatayo kahit ng maliit na dambana. Kapag tapos na ang dambana, muli silang kikilos ng walang pag-aalinlangan.
Ang tanging layunin nila ay pagwasak at pagkalat. Hindi ito isang normal na digmaan. Kaya naman, hindi rin nila dapat isipin na digmaan ito. Para itong isang nakakahawang sakit na kumakalat. Mayroon lamang isang paraan upang pigilan ang walang katapusang kumakalat na sakit na ito, ang pagwasak sa pinagmulan nito. Kaya naman, ang lahat ng estratehiya at taktika ay kailangang suriin muli at makahanap ng mga bagong solusyon. Ang mga puwersa ng alyansa ay nagtitipon, ngunit hindi nila ganap na masasaklaw ang bawat butas. Imposible iyon sa huli. Wala ring pakialam ang mga tagasunod ng Salvation kung mamatay man sila. Sila ay sadyang nahuhumaling sa pagkalat kasama ng kadiliman. Ang mga puwersa ng alyansa ay kailangang sabay na magpanatili ng containment line at habulin sila. Kahit gaano pa karami ang patayin natin, walang katapusan talagang nakakapagod ito. Patuloy na bumubuhos ang mga balita ng tagumpay at ang paglawak ng mga tagasunod ng Salvation. Kaya naman, si Ghislaine at ang mga tropang naunang dumating ay walang ibang pagpipilian kundi kumilos ng mas abala pa. Ang tanging magandang balita ay kung makakapagbakbakan lamang, mananalo ang mga puwersa ng alyansa dahil sa kanilang mas mataas na puwersa. Ang problema ay ang paglikha ng sandali ng bakbakan na iyon ay napatunayang napakahirap. Kururururu, si Ghislaine, na ilang araw nang walang tigil sa pagkilos, ay muling tumingin sa langit. Ang kadiliman ay nagtatagpo, na mamaluktot at nag-iipon sa mas mabilis na antas kaysa noon. At nakaharap pa rin ito sa parehong direksyon. Malalaman mo rin pagdating ng takdang panahon. Ang mga salita ni Julian ay dumaan sa kanyang isipan. Ngayon ay naiintindihan na niya. Kahit gaano pa niya harangan o wasakin, hindi niya mapipigilan ang daloy na ito. Maaari lamang niya itong pabagalin. At instinktibong alam ni Ghislaine na nauubos na ang oras. Mabuti na lamang, habang sila ay nakikipaglaban ng walang humpay, ang mga puwersa ng alyansa ay nakapagtipon na ng husto. Ang mga kalapit na kaharian ay dumating na rin at nagsasagawa na ng mga operasyon. Dahil dito, ang mapanganib na pagpapalawak ng Salvation Church ay unti-unting bumabagal. Ngunit masyadong maraming enerhiya na ang naipon. At maging hanggang ngayon, patuloy pa rin itong nag-iipon, unti-unti. Napabagal lang natin ito. Hindi natin ito kayang ganap na pigilan. Kahit naubusin pa ng mga puwersa ng alyansa ang oras upang wasakin ang bawat kuta, magiging huli na ang lahat sa panahong iyon. Ang tadhana ng sangkatauhan ay nakasalalay sa kung sino sa atin ang mas mabilis na makakatapos ng gawain. Ang mga salita ni Julian ay nanatili sa kanyang pandinig. Isang napakalaking halaga ng enerhiya ang naipon na sa bitik. Gaya ng sinabi ni Julian, isa itong kalamidad na hindi mapipigilan. Mayroon na lang ba talagang isang paraan? Sabi ni Ghislaine kay Dark matapos ang sandaling pagninilay. Sabihin mo sa Mobile Force at Erinnes na mag-regroup. Kontakan si Parnell, at sabihin sa kanya na dalhin ang lahat ng tinawag ko. Ang isang mahabang labanan ay magiging disadvantageous. Kahit na manalo tayo ng bahagya, ang sangkatauhan ay magdurusa ng halos mapanira na pinsala. Hindi yun tagumpay. Kaya naman, kailangan nating tipunin ang ating pinakamahuhusay na puwersa at agad na wasakin ang pinakamahalagang lokasyon ng kaaway. Hindi malinaw kung saan lumipat ang pangunahing puwersa ng Salvation Cult. Ngunit may pakiramdam si Ghislaine na naroon pa rin sila sa kinalalagyan ni Julian. Kahit bumagsak ang lahat ng dambana, kung mananatili ang gitnang dambana, sa kalaunan ay mabubuksan pa rin nila ang tarangkahan. Kung ganoon ang sitwasyon, hindi ito kayang wasakin ni Ghislaine ng mag-isa. Kailangan niya ng magbabantay at haharap sa pangunahing puwersa ng Salvation Cult. Kahit wala ang mga ito doon, hindi mahalaga. Higit sa lahat, ang pinakaimportanteng bagay ay wasakin muna ang gitnang dambana. Malaki ang panganib, ngunit ito rin ang pinakamabilis na paraan upang mabawasan ang mga biktima at matapos ang sitwasyon. Nagtanong si Dark na may nag-aalalang ekspresyon, Panginoon, susugod ba talaga kayo? Oo, gaano ko man pag-isipan, wala na tayong sapat na oras. Marami na ang natipong puwersa ng alyansa ngayon. Matagumpay nilang nawawasak ang mga dambana, at bumibilis na ang pagkasira ng mga ito. Sa kabilang banda, bumabagal na ang mga hayop na iyon sa Salvation Cult. Totoo ang mga sinabi ni Dark. Muling nakakakuha ng bentahe ang alyansang hukbo. Wala ring anumang estratehiya ang Salvation Cult.
Sadyang kumakalat lamang sila at walang pakundangang pumapatay ng kaaway. Hindi pa ba sapat ito upang mapabagal ang pag-iipon ng enerhiya? Sa tingin ko ay maaari nating palibutan ang buong hukbo at pumasok bago pa bumukas ang tarangkahan. Tahimik na umiling si Ghislaine. May punto si Dark, ngunit marami na silang naipong enerhiya. Kung magkamali man tayo sa kalkulasyon ng kahit kaunti, babukas ang tarangkahan bago pa makumplito ang pagkugkob. Kung mangyayari iyon, mawawalan ng saysay ang digmaang ito. Dahil nananatili pa rin si Julian at ang pangunahing puwersa ng Salvation Church, kung lumitaw man ang kahit isang mababang Diyos mula sa ibang mundo, kailangang maghanda ng alyansang hukbo para sa ganap na pagkapuksa. Gustong makipagharap ni Julian ng direkta, di ba? Kung ganoon, papatulan ko siya. Si Julian mismo ang nagbunyag ng lahat, humihiling ng isang direktang paghaharap. Tila sadyang tinitipon niya ang pangunahing puwersa ng Salvation Church upang makamit ang tagumpay sa isang iglap. Sa katunayan, isa itong biyaya para kay Ghislaine. Kung nagpatuloy ang Salvation Church sa palihim na pagkilos at paggamit ng mga bitek gaya ng dati, magiging isa itong napakahirap na laban. Kaya nais mo rin pala akong haminin. Maging ang kanyang intensyon ay libangan, kumpiyansa, o walang dahilan si Ghislaine upang tumanggi sa isang direktang paghaharap gamit ang kanyang pinakamahusay na lakas. Sa huli, ang kalalabasan ng digmaang ito ay mapagpapasyahan sa laban ni Ghislaine at Julian. Maya-maya pa, bumalik na ang mobile force at si Erinez. Nang mabalitaan ang balita, nagpadala rin ang hukbo ng Lutenia ng mga hiniling na tauhan, kabilang si Parnell. Ngumiti si Ghislaine habang inaabot ang kamay kay Parnell. Kumusta ka? Sa wakas ba ay nahugasan na ang lahat ng iyong mga alalahanin? Tiningnan ni Parnell si Ghislaine na may mabigat na ekspresyon. Pagkatapos ay sumulyap siya kay Erinez. Matapos ang sandaling katahimikan, huminga siya ng malalim at nagsabi, itatama ko ang mga kamalian ng nakaraan. Para kay Parnell, ang ginawa ng kulto 1,000 taon na ang nakalilipas ay isang krimen na hindi mapapatawad. Ang masama pa rito, itinago nila ang katotohanan. Ang mga detalye ay malinaw na nakatala sa mga record ni Ashton. Nagsumikap ang kulto na mabuong muli ang nadungisan nitong karangalan at dangal. Ang nakaraang papa ay nagkanulo sa sangkatauhan at naging kaaway, at ang nakaraang papa ay nagkanulo sa saintes. Hindi lamang iyon. Matapos ang digmaan, maging ang mga paring nagbalak ay banihag at pinatay namin, at ang imperyo ay nahati sa ilang mga kaharian. Marahil ay natural lamang na ang awtoridad ng kulto ay bumagsak sa lupa. Gayunpaman, hindi iyon nangangahulugan na ang pagkadyos ng Diyosa ay itinanggi. Tunay na iniligtas ng saintes ang mundo, kaya ang pananampalataya ng mga tao ay nanatiling buo. Sadyang hindi na lamang matatamasa ng mga pari ang parehong kapangyarihan na dati nilang hawak. Habang ang kaharian ng Lutenia ay pumapasok sa panahon ng katatagan, tinangka ng kulto na mabuong muli ang nawala nitong awtoridad. Sadyang iniwasan nila ang pangalan ng saintes, hindi nagturo tungkol sa dakilang digmaan, at nagsimulang gumawa ng mga kalupitan tulad ng ganap na pagwasak sa ilang mga record. Siyempre, hindi iyon sapat. Alam na ng lahat sa kontinente ang katotohanan. Kaya binalak ng kulto na burahin ang lahat ng mga record, gaano man ito katagal. Sinuhulan nila ang mga nobles sa buong kontinente, at sinubukang burahin ang mga record ng dakilang digmaan sa anumang paraan. Kung hindi sila ma-recruit, lalapitan nila ang kanilang mga anak, at kung hindi pa rin iyon gumana, lalapit sila sa mga taong nakapaligid sa kanila. Alam din nila ito, na maaaring tumagal ito ng daan-daang taon. Ngunit hindi sila sumuko. Sa bawat templo sa kontinente, maging ang pagbanggit dito ay ipinagbabawal, at sa mga liblib na lugar kung saan hindi umaabot ang kapangyarihan, ang mga mananampalatayang nagkukwento ay pinarurusahan. Sa isang punto, paunti-unti nang may nagsasalita tungkol sa dakilang digmaan. Alam namin ang ginagawa ng kulto. Ngunit alam din namin na kahit pigilan namin sila ngayon, hindi sila susuko. Dahil sinabi ni Ghislaine na sa loob ng 1,000 taon, ang lahat ng record ay maglalaho. Sabi ko, hayaan na lang natin sila. Kahit subukan nating pigilan sila, kung mawala tayo, mawawala ng saysay ang pagsisikap. Magkakaisa ang kulto at gagawa ng walang pagod upang burahin ang kasaysayan. Gaano man bumaba ang prestihiyo ng kulto, sila ang mga kinatawan ng pananampalataya.
Kaya naman, sa paglipas ng panahon, wala silang pagpipilian kundi bawiin ang kanilang kapangyarihan. Sa huli, gaya ng hula ni Ashton, nagtagumpay ang Culto sa pagbura ng lahat ng record. Inabot ito ng nakakamanghang 300 taon. Nakamit ito sa pamamagitan ng suhol sa mga noble at pang-aapi sa mga tao. Walang nakakaalam ng eksaktong proseso. Gayunpaman, ang mga record ni Ashton ay nagbigay ng malinaw na indikasyon kung paano binura ng Culto ang mga tala. Sa isang punto, ang sinumang nagbabahagi ng kaalamang ito o kahit bumanggit man lang nito ay pinapatay. At ang Culto ay muling nakakuha ng awtoridad na walang katulad. At sa ganoong paraan, lumipas ang isa pang 700 taon. Sapat na ang haba upang ang katotohanan ay maglaho at maging isang alamat na lamang. Nagpatuloy si Parnell, habang itinatanim ang kanyang nis sa lupa. Kapag natapos ang digmaang ito, ibubunyag ko ang katotohanan at mag-iiwan ng record. At sisiguraduhin ko na ang mga naglilingkod sa Diyos ay hindi na muling gagawa ng parehong pagkakamali. Ganap na tinatanggap ang katotohanan ng 1,000 taon na ang nakalilipas at itinatama ang mga kamalian. Iyon ang desisyong naabot niya matapos ang hindi mabilang na pagdurusa. Si Parnell, matapos makapagdesisyon, ay mahigpit na hinawakan ang kamay ni Ghislaine. Si Ghislaine, na may mapagkakatiwalaang ekspresyon, ay tumingin kay Parnell at hinawakan ang kanyang kamay. Bahagyang sumakit ang kanyang kamay, kaya napilitan siyang gamitin ang kanyang mana. Ngunit kaya itong tiisin dahil nakapagdesisyon na siya. Pagkatapos ay tumingin si Ghislaine sa paligid. Maliban kay Parnell, narito ang mga taong kailangan niya. Sina Belinda at Gillian, nakasama na niya mula sa simula. Sina Jerome at Vanessa, ang mga pinakamagaling na mage. Sina Kaor at Lucas, na ang galing sa pakikipaglaban, kahit hindi sikat, ay hindi mapag-aalinlanganan. Si Ariel, ang kanyang disipulo na lamaking mas matuwid at matatag kaysa sa sinuman, at si Fiote, na sa kabila ng pagiging lalaki, ay sinasamba bilang isang santo. Si Elena, ang prinsesa ng pagkasira, si Rachel, ang tinatawag na Swan Knight, ang mga knights ng Fenris at ang Mobile Force, na ipinagmamalaki ang kanilang sarili bilang pinaka-elite sa kontinente. At pati na rin si Erinnes, na nakasama nila sa pakikipaglaban 1,000 taon na ang nakalilipas. Sila ang mga pinakamapagkakatiwalaan at may pambihirang husay sa lahat. Hindi kalabisan na sabihing ang lahat ng pinakamalalakas na lalaki at babae sa kontinente ay natitipon dito. Tumingin sa kanila si Ghislaine at ngumiti. Sila ang huling pag-asa, ang Suicide Squad, na lumalaban para sa tadhana ng sangkatauhan. Sa kanila, kampante siya na madali niyang mahaharap maging ang pangunahing puwersa ng Salvation Church. Eksakto namang narinig ang huni ng kabayo mula sa kung saan. Ang mga taong kumpiyansa kanina kasama si Ghislaine ay napalingon na may nanginginig na ekspresyon. Ang paningin ng lahat ay nakatuon sa isang lalaking nakaputing roba, nakasakay sa puting kabayo, na papalapit. Kaya pala kailangan ako ng Panginoon. Dahil pinili niya ako at inutusang pumunta rito. Hinawi ni Alfoy ang kanyang buhok at nagpakita ng mapagmataas na ekspresyon. Matapos palayain, sama-sama na siya sa hukbong Lutenian. Pagkatapos, nang makatanggap ng tawag mula kay Ghislaine, sumali siya sa Suicide Squad. Lumapit si Belinda kay Ghislaine. Mahal na Reyna, hindi ba't papunta kayo sa isang huling labanan sa Salvation Church ngayon? Bakit niyo tinawag si Alfoy? Nang hindi makasagot si Ghislaine, bumulong si Vanessa sa tabi niya. Hindi ko pa nga lubos na nakakabisado ang lahat ng Fifth Circle Magic. Saan niya kaya natutunan ang kakaibang peking Ninth Circle Magic na iyon at iyon lang talaga? Oh, hindi, patawad po. Anyway, masyado itong mapanganib. Lahat ay tumingin kay Ghislaine na parang nagtataka talaga kung bakit niya tinawag si Alfoy. Awkward na itinaas ni Ghislaine ang mga sulok ng kanyang bibig at hindi na nakapagsalita. Maging si Gillian ay lumapit at nagsalita ng may seryosong ekspresyon. Mahal na Reyna, ang labanang ito ay masyadong mapanganib para madamay si Alfoy. Iba ang labanang ito kaysa dati. Ito ay isang direktang paghaharap, at ang pagtatangkang protektahan si Alfoy ay maaaring makahadlang sa ating puwersa. Tumango ang lahat. Nagngit-ngit naman si Alfoy sa kanilang mga reaksyon. Anong kalokohan ang pinagsasabi niyo ngayon? Sa harap ko, isang Ninth Circle Archmage na tumalo sa mga Diyos at Naga.
Nasaktan ang aking dangal, ngunit sa totoo lang, parang may mali. At ano, sinabi ko bang darating ako? Hiniling ko bang sumali? Ayoko ring pumunta sa kung saang mapanganib. Sa tuwing sasabihin yung pumunta ako, itinuturing niyo akong bagahe. Gusto ko nang bumalik. Coco, tara na. Kahit na lumakas ang loob ni Alfoy, ayaw niyang lumaban sa mapanganib na laban na ito. Isa siyang matatakuting tao sa simula pa lang, kaya hindi niya kayang gumawa ng kahit anong nakakatakot. Bahagyang nasaktan ang kanyang dangal, ngunit sa totoo lang ay gusto niya ang ganitong atmosfera. Binalak niyang samantalahin ang pagkakataong ito upang mabilis na makabalik sa hukbong lutenia. Sa sandaling iyon, nahihirapang ibinuka ni Ghislaine ang kanyang bibig. Siya ay may kakaibang kapangyarihan, at siya nakapagtatakang hindi namamatay. Naghalukip-kap ang mga tao na may seryosong ekspresyon. Totoo nga naman, maging noong ginamit siya bilang kay ni Queen Rex, noong kinalaban niya ang Dragon Lord, noong kumonekta si Fiote sa Diyosa. Kahit papaano ay nakaligtas si Alfoy at natiis ang lahat. Kung wala si Alfoy, hindi. Sana matatalo ang Dragon Lord. Bahagyang nahiya si Ghislaine, tikim muna bago nagpatuloy. Kaya baka sakali lang sa pagkakataong ito. Maraming pamahiin na ginawa si Ghislaine, ngunit hindi siya naniniwala sa mga ito. Gayunpaman, maging siya, sa huling labanang ito, ay nakitang umaasa sa kakaibang kapangyarihan ni Alfoy. Ganoon kaimportante ang labanang ito. Sa totoo lang, pinigilan niya ang sarili na tawagin si Aescan at ang mga tropang duwende, elf. Anuman ang mangyari, ang mga salita ni Ghislaine ay naging lubhang mapanghikayat sa lahat. Sa katunayan, sa talento at ugali ni Alfoy, dapat ay ilang beses na siyang namatay. Ang katotohanang nakaligtas siya at kumikilos ng ganito ay nangangahulugang hindi siya ordinaryong tao. Sa huli, walang sumang-ayon o tumanggi, nanatiling tahimik ang lahat. Matapos masaksihan ang buhay ni Alfoy, nakaramdam sila ng pagkailang na mariin siyang tutulan. Sa awkward na atmosperang iyon, sumakay si Ghislaine sa Black King. Ngayon tayo na ba? Ang Suicide Squad, na dapat ay umalis ng may matinding determinasyon, ay nagsimulang kumilos ng may medyo awkward na hangin. Walang pagkakataon si Alfoy na tumakas. Sa huli, nagreklamo siya at kinaladkad sa likuran. Awkward ang simula, ngunit sila ang elite ng mga elite. Habang tumatakbo sila, mabilis na nag-ipon ang bawat isa ng kanilang kapanatagan, at maya-maya pa, isang malakas na momentum ang nagsimulang magmula sa buong hukbo. Ang daan patungo sa gitna ay naglalaman pa rin ng mga kuta na inukupa ng Salvation Church. Ito ay dahil sa ibang landas ito kaysa sa landas na palihim na tinahak ni Ghislaine noon. Ang mga kutang ito ay hindi sapat upang pigilan ang pagsulong ng Suicide Squad. Hindi man lang nila ito mapapabagal. Habang gumagamit si Ghislaine ng mahika upang linisin ang harapan, sumusugod ang Suicide Squad. Bumagsak ang kuta sa isang iglap, at nagpatuloy sila sa pagtakbo ng walang hinto. Sa sandaling makakita sila ng kuta, winuwasak nila ang lahat ng makaharap at sumusulong. Pagkatapos, sa isang sandali, sabay-sabay na huminto ang lahat sa pagkilos. Itinaas ni Ghislaine ang kanyang ulo at tumingin sa langit. Ang kadiliman sa langit ay namamaluktot ng higit sa anumang maihahambing. Tila isang malaking kurtina ang nap unit, ang daloy ng kadiliman ay hinahatak patungo sa isang solong punto. At sa dako paroon ng abot tanaw, ang kadiliman ay umiikot at bumabagsak sa lupa. Iyon ang lugar kung saan naghihintay si Julian. Siyempre, hindi siya maaaring mag-isa. Nagpakawala si Ghislaine ng mahika sa paningin, vision magic, at tumingin sa malayo. Gaya ng inaasahan, isang malawak na kapatagan ang bumulad sa kanya. Doon, isang kumpol ng mga bitek ang nagtipon-tipon, napakarami na maging ang pagtansya sa kanilang bilang ay walang saysay. Isang walang katapusan, umaalon na bug zone ng kasamaan. Hindi ito isang hukbo, kundi isang sakuna mismo, na naghahanap na lamunin ang mundo. At sa harap ng mga alon ng mga bitek, may mga nilalang na hugis tao na nakatayo. Ang mga apostol at matataas na pari ng Church of Salvation. Nakatayo sila bilang bantay, na tila matagal nang hinihintay ang labanang ito. Dahan-daang huminga ng malalim si Ghislaine. Narito na silang lahat, malinaw ang kahulugan ng tanawing iyon. Isa itong deklarasyon na sila rin ay itataya ang lahat upang tapusin ang tunggaliang ito.
ang mga pangarap ng sangkatauhan at ang mga ambisyon ng Church of Salvation. Sa wakas, matapos ang 1,000 taon, muli silang magbabakbakan. Abangan! Kung nagustuhan po ninyo ang aking recap, huwag sana ninyong kalimutan ang mag-like o mag-comment. Maraming salamat.